Siyam na raan labing isa, ano ang address ng emergency? Orthopedic Hospital of Wisconsin sa Gulf Road. Oo, nasa likod nito. Nasa bakanting lote sa tabi nito. Nakakita kami ng bangkay sa gubat habang naglalagay ng mga poste para sa mga karatulang bawal pumasok. Nasaan sa kaugnay ng Orthopedic Associates? Parang gitna ng golf course at noon. Ang dami talagang tanong dito. Ano ang nangyari sa taong ito? Paano napunta dito ang katawan? At ang pinakamahalaga, sino ito? Hindi naman kasi kami may kaso ng nawawalang tao na pwede naming agad-agad iugnay. Alam mo yon? Walang kahit ano sa sasakyan ko. Hindi ka namin inakusahan na may kahit ano sa truck mo. Nakakalungkot isipin na may isang tao na basta na lang mawawala sa mundo at parang walang nakakapansin. Sige, galing ka ba sa construction company? Oo, naglalagay kami ng karatula nung may naamoy at nakita namin ng isang lalaki dito sa likod. Sa tingin ko, matagal na siya rito. Babalik siya. Ako'y nakakaamoy. Ang Delafield ay isang high-class na komunidad at sa pagkakaalam ko, wala pa akong nakukover na pagpatay doon. Napakayaman ang lugar na iyon. Hindi ito yung lugar na may nawawala at walang nagsasalita. Hindi ganito ang lugar na ito. Kaya mo bang ilayo ang lahat mula rito? Oo, naalis ko na lahat doon. Hintayin nating malaman kung ano yun. Sige, mapapadala ako ng 2 pulis para makipagkita sa'yo. Tinawagan kami ng kapitan, sabi niya. May patrol sa bukirin sa silangan ng Orthopedics and Associates of Wisconsin. Nakakita sila ng tila mummified na labi ng tao. Pwede ba kayong pumunta? Inutusan kaming dumaan sa makapal na damuhan at pumasok sa gilid ng kagubatan. At nakita ko ang bangkay ng tao na nakahiga ng patihaya. Mga 20 talampakan siguro mula sa gilid ng kagubatan. It was sobrang bulok na ng katawan, kaya mahirap matukoy kung anong kasarian ng bangkay. Walang anumang bagay sa paligid ng bangkay na maaaring pagkakilanlan. Walang pitaka o bag na nakita namin. Siyempre, kinailangan naming tawagan ng medical examiner. Napag-alaman namin sa autopsy na ito ay isang babae na nasa pagitan ng edad na 20 at 50. Nasa sobrang advanced na ng pagkabulok ang katawan niya. Kaya halos imposibleng matukoy ng medical examiner ang paraan at sanhi ng kamatayan. Maaring aksidente lang ito. Maaring, hindi ko alam. Tumakbo siya sa gubat at nabangga ang ulo niya sa bato. Nagkaroon siya ng epileptic seizure. Nagtrabaho siya. O yung isa pang sinasabi ng lahat ay pagpapakamatay. Bagamat hindi tukoy ng autopsy ang sanhi ng pagkamatay ng babae, nagbibigay ito ng mga pahiwatig kung sino siya. Meron siyang pin sa isa niyang pulsuhan mula sa isang operasyon at may ilang tattoo din siya. Meron siyang tribal at rose na tattoo sa kanyang braso at tattoo ng letrang J sa isa niyang bukong-bukong. Lahat ng yon ay mga bagay na gagamitin ng mga medical examiner para subukang malaman kung sino ang pagkakakilanlan ng taong ito. May isa sa aming detective na nag-access sa database ng Wisconsin Department of Corrections. Gamit ang impormasyong yon, napaliit niya ito sa isang maikling listahan ng mga posibleng pagkakakilanlan. Nang i-check niya ang pangalan na Stephanie Pablon, pakiramdam namin ay sapat na ang impormasyon para matukoy kung sino ang mga magulang ng biktima at malaman kung matutulungan nila kami na positibong makilala siya. Pagkatapos, nagpunta kami sa Delafield at nakilala ang mga magulang ni Stephanie. Si Detective Fredericks at Plenis, kaya may ilang follow-up kami. May kaso kami at gusto ka lang naming makausap. Dito ka ba nakatira kasama ang asawa mo? Oo, at paano naman si Stephanie? Wala siya dito ngayon pero alam ko na. Wala na talaga kayong contact sa kanya kahit kailan? Meron pero di namin alam kung nasaan siya. Sige. Hindi siya sumasagot sa kahit anong tawag sa telepono. Sige, kailan mo siya huling nakausap? Mga 3 linggo na siguro ang lumipas. At saan siya tumuloy no? Nandito sa... Tapos, dumating ang nanay ni Estefany sa pintuan. Hinahanap mo si Steph? Oo, hinahanap na namin siya. Ibig sabihin.
May iniimbestigahan kami at naniniwala kaming kasali si Stephanie sa investigasyon. Noong Biyernes, may natagpuang patay na tao sa bayan ng Delafium. Inisip ko na yon. Ang iniisip namin baka si Stephanie yon. Ay, hindi. Nalaman namin mula sa 2 detective ng Waukesha County na nagtanong sa amin tungkol kay Steph. May tattoo siya sa kaliwang braso niya, nakitang-kita pa rin na matagpuan ang katawan. Pagkatapos ay tinanggap namin na oo, anak na namin yon. Matagal bago talaga namin natanggap. Hindi mo man lang nasabi ang paalam sa anak mo. Isa itong pagdurusa na mahirap mawala, mahirap iwaksi sa dibdib mo. At talagang tumatama ito. Nang sobrang tindi na. Hindi ko alam. Kailangan kong tumigil. Pasensya na talaga, guys. Masasabi ko sa inyo. Kasama ang ama ng apo namin at nakatira siya sa Waukesha. Alam mo ba pangalan niya, Lafayette? Matt Paul. Matt Hall. Paul. Sige. Ayon sa magulang ni Stephanie, hinahati niya ang oras sa kanilang bahay at sa matagal na niyang nobyo na ama ng kanyang anak na babae sa Waukesha. Habang ini-interview ng pulisya ang mga magulang ni Stephanie at nawalaman ang tungkol sa kanyang buhay, natuklasan din nila ang relasyon niya kay Matt Paul. Pero siya ay isang napakamaalaga at mapagmahal na tao. Isa siyang maunawain na tao at matulungin at gustong-gusto niyang gumawa ng mga bagay para sa iyo. At nung 1900 at 1999 nakilala niya si Matt. Nakilala niya ito sa isang bowling alley sa Waukesha at tumira siya kasama niya. Sobrang mahal na mahal niya ito. Sa tingin ko, mga 10 taon ang agwat nila. Nasa kalagitnaan ng 50 ang lalaki at nasa kalagitnaan ng 40 ang babae. Kaya on and off at magulo ang kanilang relasyon. Pero matagal din silang magkasama. Nagkaroon ng anak na babae si Stephanie noong 2003 at parang nagbago ang lahat para sa aming lahat dahil doon. Si Layla Pavlons ay nasa huling bahagi ng kanyang teenage years. Kasama niyang nakatira ang mga magulang niya nang mawala ang ina niya. Ang ipinadataka ng mga pulis, napapaligiran siya ng mga nagmamahal. Pero bakit hindi siya nai-report na nawawala? Hindi tumawag si nanay at tatay kahit kanino. Alam namin na hindi rin nag-report si Ginoong Paul na nawawala siya dahil wala kaming natanggap na anumang ulat ng pagkawala na may kaugnayan sa kanyang pangalan. Nanatili siya sa motor marahil 3 linggo na ang nakalipas. Mukhang dun siya nagpalipas ng gabi. At pagkatapos, kinabukasan, nagbihis siya. At si Matt ay susunduin siya at pumunta sila sa Y. Sige. Akala ko uwi siya ng mas gabi pa, pero hindi na siya nagpapakita. Wala kang naging contact sa mga anak niya lalaki? Wala. Minsan nawawala siya ng ilang linggo, tapos uwi lang ng ilang araw. Kaya inisip ng magulang ni Stephanie na babalik siya balang araw. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya bumalik. Binigay ng nanay ni Stephanie ang address ni Mateo. Gusto naming makausap si Mateo at malaman ang timeline mula sa kanya. Kailan mo siya huling nakita? Anong ginagawa niya noon? At kumusta ang relasyon ninyo? Lumapit ako para magpakilala. Una niyang sinabi, kung ano man ang dahilan ng punta nyo, wala akong kasalanan. Sabi ko, sige. Sinabihan namin siya na bumalik sa sheriff station para makausap tungkol sa ilang bagay. Napanayam siya ni na Detective Brian Fredrickson at Detective Ross Seitz. Hindi ito magandang sitwasyon. Bigla ka na lang pumunta rito. Ibig ko sabihin, hindi ko alam ang nangyayari, pero pwede mo namang tawagan na lang ako. Sa totoo lang, tinawagan kita kanina pero walang sumagot. Tinawagan mo ako kanina. Oh, parang... Paano mo nasabing alas 4? Marami kaming paraan. Oo, alam ko naman. Kung gusto mo itago ang numero ko, hindi mo talaga ito ma-access.
Alam ko na ganoon ang chat phone ko. Wala akong tinatago. Lamang na kami noon. Sa tingin namin, talagang determinado siyang kontrolin ang daloy ng interview. Wala akong ginawa para talunin ka. Ayan na. Wala. Walang kahit ang sasakyan ko at wala rin kahit ano sa apartment na yon. Wala talaga. Hindi ka namin inaakusahan na may kahit ano sa track mo. Sa palagay ko, iniisip niyang mas matalino siya sa mga pulis at sa lahat. Nadesisyon ang mga investigador na magkunwaring walang alam para malampasan si Matthew Paul sa talino. Ayaw naming malaman niya kung ano na ang alam namin sa puntong ito. Hindi namin sinabi sa kanya na patay na siya. Sinabi lang namin na nawawala siya. Pag-usapan natin si Stephanie. Ano siya para sa'yo? Listo. Si Stephanie ay umiibig sa anak kong babae. Alam niya na yan. May relasyon ang mga to ngayon. Kami. Palagi kaming may ugnayan kay Helgen. Nagtutulungan kami sa isa't isa. Tinulungan niya ako kamakailan na nabali ang aking bukong-bukong. Malaki ang naitulong niya sa akin, kaya lubos akong nagpapasalamat. Maayos na dokumentado ang mga pagtatangka mapakamatay na ginawa niya sa iba't ibang lugar. Noong Abril, uminom siya ng isang buong bote ng gamot sa bahay ng kanyang mga magulang. Ethical. Sinubukan ko lang paulit-ulit na ikayatin siyang itigil ang mga gamot at humingi ng tulong. Ano ang ininom niya na mag-overdose siya ayon sa kanyang mga magulang? Ano ang ginagawa niya? Nagpapatingin siya sa isa sa mga doktor na nagre-reseta sa kanya ng maraming gamot. Simula pa lang, gusto na niyang talakain ang mental health issues at addiction ni Stephanie sa mga iniinom niyang gamot. May mga pagkakataon na binabanggit niya ang tungkol sa pagpapakamatay. Pero lagi niya akong tinatawagan at hindi naman niya talaga ginagawa. Hindi mo alam nasaan siya? Kailan mo siya huling nakita? Hindi, ilang linggo na lumipas. Mga ilang linggo na nakalipas. At nasusuka na rin ako. Pero may masama akong kutob. May alam pa yung hindi sinasabi sa akin. Nasaan siya? Iyan ang sinusubukan namin alamin. Hindi namin alam, nawawala siya. Kaya inalam namin kung sino ang huling nakakita sa kanya. Sinubukan ko. Ginawa kong lahat para sa kanya, pero nitong mga huling taon, parang nawawala na siya sa sarili. Hindi rin nakikinig ang mga doktor. Patuloy lang silang nagre-reseta ng mas marami at mas maraming gamot, mas marami at mas maraming gamot. Nang sinubukan naming tanungin siya tungkol sa huling beses na nakita niya ito, sinabi niya, "Naku, parang nakakaramdam ako ng kaba. Ano bang alamin niyo? May hindi ba kayo sinasabi sa akin?" Tapos babalik na naman siya sa usapan tungkol sa, alam mo na siya ay umiinom ng matitinding gamot na sa tingin namin ay wala namang kinalaman sa pinag-uusapan namin sa kanya. Kailan mo huling naalala nakita si Stephanie? Kasi sabi mo parang ilang linggo na. Mula nung huli mo siyang nakita, balikan mo, isipin mo kung kailan mo siya huling nakita. Saan yan? Mahigit 2 linggo na. Alam ko, hindi ko talaga matandaan ng eksakto. Minsan, kapag ginihiling naming magbigay siya ng dagdag na detalye sa kanyang timeline, kinakabahan siya. Sa tingin ko, sumisinga siya at tinatakpan bibig niya. Parang inaayos niya muna isip bago palitan ng usapan. Pinipipilit ng mga detektiv na sabihin niya kung ano ang nangyari at anong araw niya huling nakita si Stephanie. Sabi mo, sinamahan mo siya sa appointment niya sa orthopedic. Oo, pumunta ako sa Orthopedic Associates. Si Matthew, mas maaga ngayong taon, nasaktan ng kanyang bukong-bukong o paa at nagpapagamot siya ng physical therapy sa Orthopedic Associates na malapit kung saan natagpuan ang biktima. Sabi mo may appointment pa sa umaga at sabay kayong pumunta doon.
Pagdating nyo doon, pumasok ka na sa appointment mo. Kaya yun na ang huli mong pagkikita sa kanya. Sige. Kasama mo ba siyang pumasok sa building? Natatandaan mo? Hindi. Naiwan siya sa truck. Oo, sumakay ako sa truck. Tapos ka na ba sa mga appointment mo? Lumabas ka ng truck mo, tapos ano? Wala na siya. Wala na siya sa truck. Wala na siya, oo. May dala ba siyang susi? Naalala mo? Hindi. Ako may susi. Ako ang may susi. May sinabi ba siya sa'yo na aalis siya or kung saan siya pupunta? Wala. Pagbalik mo sa truck mo, ma, wala na siya. Anong sumunod na nangyari? Kaya, tulad ng dati kong ginagawa, nagmaneho ako pabalik-balik para hanapin siya. Iniisip ko na baka naglakad lang siya paakyat na kalsada. Baka tinawagan niya ang nanay niya. Baka naglalabas lang siya ng sama ng loob kasi dati na niyang ginagawa to. Tumakbo papunta sa gubat, tawagan ng nanay niya, mga ganung bagay. Isa sa mga bagay na tumatak sa amin ay nung pinag-usapan namin na kilala siyang tumatakbo papunta sa gubat at sinusubukang magpakamatay, na sa tingin namin ay nakakaintriga dahil doon din siya natagpuang patay sa gubat. Tinanong mong nanay niya, nakita ba niya siya? Naalala mo ba nang bumalik ka sa apartment, nandun ba siya? Ay, hindi. Doon ako talagang nag-alala at hindi ko na maintindihan ang nangyayari. Pumunta ako sa car wash mga 1 linggo na nakalipas at tinanggal ko ang mga floor mat ng kotse ko at sinimulan kong linisin ang lahat. At laking gulat ko, nakita ko ang bag niya. At doon ko naisip, teka, ang weird naman ito. Parang lumipas ang 1 o 2 linggo tapos bigla mo na lang nakita habang naglilinis ka. Sabi ni Paul, may mas nakakagulat pa siyang nakita habang nililinis ang track niya. Isulat sa ilalim ng kotse, man. Wala nung bago doon, narinig ko na yun dati sa email, sa text. Pagod na ako sa lahat ng tao. Kinamumuhian ko ang lahat ng tao. Kinamumuhian kita. Kinamumuhian ko ang mga magulang ko. Lahat ng tao. Alam mo, yung ganong klase ng pananalita. Sa palagay mo ba siya ang nag-iwan ng sulat nung huli mo siyang nakita? Possible. Hindi ko masabi ng sigurado. Oo. Kasi, yun, kailangan ko lang sumilip. Sa palagay ko, umaasa si Matt sa note para magmuhang suicide note. Sa tingin ko, yun ang paraan niya para takpan ng sarili niya at ilagay ang sisi kay Stephanie sa pagsasabing may history siya. Nakita ko ang note, tapos natagpuan ninyong patay siya. Si Ginoong Paul ay malinaw na siya ang pinaghihinalaan natin sa usaping ito. Sa isang paraan, kasangkot siya o alam niya kung ano ang nangyari kay Stephanie. Sige, kailangan kong kumuha ng abogado. Umini ka ng abogado, pare. Tapos na kami. Makikipag-ugnayan kami sa'yo sa susunod na ilang linggo. May papangako ko sa'yo. Ayos pa? Ayos lang, may papangako ko sa'yo. Wala akong ginawa. Sabi mo nga. Yun ang alam ko. Wala kaming sapat na ebidensya para sabihin siya ang pumatay o arestuin siya, kaya kailangan siyang palayain. Wala nang ibang masasabi si Matthew Paul sa pulis na yon. Ngunit lumalabas na mas marami pang masasabi sa kanila ang apartment building niya. Alam na namin kung saan nakatira si Ginoong Paul, sa isang apartment building sa Waukesha. Nalaman namin na lahat ng labasan sa pasilidad na ito, sa apartment complex na ito, ay may mga kamera. Gusto naming makuha ang video footage. Sandali lang, babalik tayo agad sa kasong ito. Alam ko maraming aspeto ito, pero nagawa naming pamsamahin lahat dahil sa magandang suporta ng partner naming Upside. Maganda rin ang app nila. Nagbibigay ang Upside ng cashback sa araw-araw mong binibili gaya ng gasolina, groceries at takeout. I-download lang ang Upside ng libre. Kunin ang offer sa isa sa mahigit 100,000 lokasyon nila. Magbayad gamit ang card, i-verify ang pagbili at makakakuha ka ng cashback. Halimbawa, bago ako magpagas o mag-takeout, titingin muna ako ng offer sa Upside. Pagkatapos gumastos, lalabas ang pera sa app ko at pwede ko itong ilipat sa bank account. Ang mga madalas gumamit ng Upside ay nakakakuha ng average na $200 at $54 na cashback bawat taon. Para makakuha ng cashback, i-click ang link o iscan ang QR code sa description at gamitin ang promo code na PRIMECRIME para sa dagdag na 25 sentimo bonus kada galon sa unang tangke ng gas mo.
Nakuha rin namin ang search warrant para sa apartment ni Matthew. Madalas din tumira doon si Stephanie at kaya naglagay sila ng 7 kamera sa loob ng complex. Kaya nagbuo kami ng team ng deputy at detective na kukuha ng parte ng footage o isang kamera at susuriin ang 24 na oras na footage para malaman kung kailang dumating at umalis si Stephanie. Agosto 23, 2022. Nakita si Stephanie na bumababa ng hagdan at lumalabas sa pintuan ng apartment sa hilagang bahagi ng complex. Suot pa rin niya ang parehong damit na suot niya nang siya ay natagpuan. May itim siyang bag na nakasukbit sa kanyang balikat na may metal na kadena sa strap at may dala rin siyang napakalaking pink na bote ng tubig. Nakita siya bandang 8:39 ng umaga na lumalabas sa pintuang yon. Si Matthew ay lumabas sa ibang pintuan. Ayan sa aming pagkakaintindi, ayaw ni Genome Paul na makita siyang umalis ng apartment kasama si Stephanie dahil hindi siya pinapayagang may kasamang iba sa bahay. Isa lang dapat ang nakatira sa apartment na yon. Gamit ang dashcam ni Paul na kinuha ni Detective Fredericks, nasubaybayan ng mga investigador ang kilos ng magkasintahan noong umaga. Papunta sila sa orthopedic appointment niya, pero tumigil muna sila padalis ng apartment. Makikita siya makalipas ang ilang minuto sa quick trip na nasa pagitan ng apartment ni Matthew at ng Orthopedic Associates of Wisconsin. Pumasok si Stephanie sa tindahan at makikita mo siya sa loob habang bumibili ng kuunti, sa tingin ko ay pagkain para sa almusal at pagkatapos ay bumalik siya sa truck. Umupo sila roon ng ilang minuto habang nag-aalmusal. Pagkatapos, bumaba siya at nagtapon ng basura sa basurahan, bumalik sa truck at makalipas ang 1 o 2 minuto, umalis silang magkasama sa truck mula sa gasolinahan at tumungo sa kanluran sa Gulf Road na siyang direksyon papunta sa opisina ng kanyang doktor. Iyon ang huling pagkakataon na alam nating siya ay buhay based sa aming dokumentasyon. Ang mga kamera sa Orthopedic Associates ay nakaloop ng 5 araw, kaya nagre-record, binubura, at pinapatungan ang lumang video kada 5 araw. Kaya nung nakilala na namin kung sino si Stephanie, lampas na kami sa retention period para doon. Tuloy-tuloy naman ang recording ng surveillance video sa apartment. Habang pinapanood namin ang video, nakita naming bumalik si Matthew nung hapon, pero si Stephanie hindi na bumalik. Pumasok din siya sa building na may dalang pink na bote ng tubig at makalipas ang ilang sandali, pumasok ulit siya na may dalang plastic na grocery bag, parang shopping bag. Sa loob ng bag na yon, parang may bag na pambabae. Kitang-kita ang strap pero hindi na bumalik si Stephanie. Sa paghahanap, nakita nila ang bote ng tubig ni Stephanie. Natagpuan nila ang kanyang bag na pambabae. Natagpuan nila ang kanyang telepono. Kinuha nila ang telepono ni Matthew. Kinuha nila ang isang iPad at sa tingin ko pati na rin ang isang laptop. At nakuha namin ang mga tala ng tawag, pati na rin mga datos ng lokasyon na kaugnay ng mga teleponong yon kay Stephanie at kay Matthew. Nakita naming umalis ang mga telepono. Nauwi sila sa lugar kung saan natagpuan si Stephanie na nasa OAW sa Orthopedic and Associates. Parehong naibalik sa apartment ang 2 teleponyo pero si Stephanie hindi na bumalik. Habang sinusuri ng pulisya ang mga telepono ni Matthew Paul, may nakita silang nakaka-intriga. Kaya habang tinitingnan namin ang mga na-download sa kanyang telepono, nagsimula kaming makakita ng mga pag-uusap sa pagitan ng 2 babae sa Pilipinas na madalas kausap ni Matthew. May laman itong sexual ang mga pag-uusap at araw-araw silang nag-uusap. May online na relasyon sila. Nalaman namin na balak talaga ni Matthew sa isang punto na lumipat sa Pilipinas kasamang isa sa mga babaeng kachat niya. Isa sa mga babae ay, gusto kong sabihin, isang nurse. Yung isa naman ay isang guro. Sina Norma Jean Desierto at Sherlyn Valente, ang 2 babae na madalas kausap ni Matthew. Sa pagkakaalala ko, huli ng 1,991 iyon at lagi kami nagpapadala ng mga mensahe para sa iyo tuwing umaga. May nangyari ba sa alinman sa mga pag-uusap ninyo na tila kakaiba o may kinalaman sa anumang pinag-uusapan ninyo ni Matthew? Sinabi niya sa akin na mayroong isang tao ron na bumabay
Hindi lang siya Sinabi niya sa akin na nag-aalala siya. Nabanggit ba niya ang pangalan niya o iba pa? Si Norma Jean, ang nurse, naalala niya ang ilang bagay na sinabi sa kanya ni Mateo. Alam mo, nag-aalala siya tungkol sa isa sa mga taong malapit sa kanya. Ang problema, nangyari ang mga pag-uusap bago natagpuan ang katawan ni Estefania, kaya't lalo pang nag-alala na sangkot siya. Habang ini-interview ng mga detective ang mga babae, tumuon sila sa araw na nakita ang katawan ni Estefania sa gubat. Setyembre siyam ang araw na gusto kong pag-usapan natin. Setyembre siyam ng 2022. May mensahe siya sa iyo sa Skype na nagsasabing, pasensya na, hindi ko may papaliwanag, pero kailangan kong burahin ang iyong mga kontak. At pagkatapos ay sumagot ka ng mensahe na nagsasabing, may kinalaman ba ito sa bagay na inaalala mo? Iniisip ko na may nangyaring investigasyon na. Pero sinabi ko lang doon sa kausap ko na may isang tao. Reach out to me. Tanungin ako tungkol sa anumang alam ko na may kaugnayan dito. Ay, insidente. May nangyaring isang bagay. Sinabi ba niya kung anong gagawin mo kapag may kumausap sa'yo? Hindi, sabi niya, sumasagot lang ako, di ko rin alam kung ano talaga siya. Wala sa mga babaeng yon ang nagsabi sa amin na inamin ni Matt na may ginawa siyang masama kay Stephanie kahit kailan. Pero may sinabi si Matthew Paul na labis na naging interesante para sa mga investigador. Oo, gusto niyang tapusin agad ang usapan. Sige. Yun ang plano niya. At sa tingin ko, si Matthew ay naghahanap ng paraan para makatakas, hindi lang sa relasyon niya kay Stephanie, kundi pati na rin sa bansa. Nalaman namin na umalis nga siya ng bansa. Pumunta siya sa Pilipinas. Sa pagkakaalam ko, noong Marso 14, 2023 siya umalis. Nagplano siyang bumalik at manirahan doon habang buhay kasama ang isang Pilipinang babae gamit ang one-way ticket para maging masaya. Sa tingin ko, iniisip niya na walang ebidensya laban sa kanya at ligtas siya dahil hindi nila mapapatunayan ng kahit ano. Bumalik siya noong Hunyo 14, 2023. May pagkaapurahan pero naghihintay pa rin kami sa ilang bagay. Sinusubukan pa rin naming buuin ang lahat. Wala kaming physical na ebidensya. Wala kaming pag-amin. Walang saksi, kaya't 100% na circumstantial lang ang ebidensya namin. Umabot pa ng 3 buwan bago naging kumpiyansa ang mga investigador sa ebidensya para tuluyang kumilos at arestuhin si Matthew Paul. Ilang araw na naming minamannanan ang kanyang apartment complex. Sa isang particular na araw, sa tingin ko ay ika-4 na araw na namin doon, lumabas siya ng apartment complex at nilapitan namin siya. Bumaba kami ng sasakyan, pinusasan siya, at dinala pabalik sa impilan. Anong ginagawa mo? Paikot-ikot ka ba sa parke dyan? Hinihintay ako lumabas. Umikot ka sa parking lot. Paano mo naman ako matutulungan? Saklabas ko lang bigla itong lumitaw. Oo. Pinalad ako. Pinalad ako? Pinalad ako, ikaw hindi. Sinasabi ko lang. Sinasabi ko lang, hindi ko alam kung bakit ako inaaresto. Bakit ako aarestuhin? Wala naman akong ginawa. Si Matthew Paul ay kinasuhan sa huli ng murder in the first degree. Kasama ang pantatago ng bangkay. Malapit kami nakikipagtulungan sa opisina ng piskal. At ang gusto namin ay may presenta ang pinakamatibay na kaso na hindi lang pinatay ni Matthew si Stephanie, kundi itinago rin niya ang bangkay ni Stephanie sa gubat. Ang mga kahinaan pa rin ay ang kalagayan ng bangkay at ang kakulangan ng kakayahang matukoy ang sanhi at paraan ng pagkamatay. Iyon ang pinakamalaking alalahanin ko. At kung walang murder weapon, walang medical examiner o doktor na magsasabing siya ay nasakal, siya ay binaril. Tatanggapin kaya ito ng hurado. 3 taon bago nagsimula ang paglilitis. Sa lahat ng taong yon na naghintay, alam mo, para maipon nila ang lahat ng ebidensya at makabuo ng isang matibay na kaso. Talagang nag-aalala kami na baka isipin ng hurado na, teka, hindi ako sigurado kung paano siya namatay. Hindi ako sigurado kung paano talaga siya namatay o kung ito ba ay isang pagpatay o pagpapakamatay.
Kaya gusto talaga naming maisara ang lahat ng mga butas na yon hanggat maaari bago ang paglilitis. Noong Oktubre ng 2025, nagsimula na rin sa wakas ang paglilitis kay Matthew Paul. At ito si Stephanie Pavlons. Siya ang naging paksa ng paglilitis sa kasong pagpatay, ngunit hindi ninyo siya maririnig ng direkta rito. Ito si Stephanie habang siya ay nag-e-enjoy sa buhay isang araw. Paano siya nauwi sa pagkamatay sa gubat sa bayan ng Delafield noong 2022? May isang bagay na hindi namin kayang ipakita sa inyo at yon ay ang sanhi ng pagkamatay. Gusto kong simula pa lang, alam nila na maririnig nila lahat, pero hindi malalaman kung paano siya namatay. At ayos nang yon. Kaya iyon ang buod ng pambungad na pahayag. Marami kaming ebidensya, pero ang isang bagay na gusto niyong malaman, malamang hindi ko masasagot. Maaring itanong mo, paano mapapatunayan ang kaso ng pagpatay kung di mo alam paano siya namatay? Ang pasanin ng pagpapatunay para sa estado ng Wisconsin ay hindi para patunayan kung paano siya namatay. Hindi kayo tatanungin tungkol doon sa pagtatapos ng kaso. Ang itatanong sa inyo ay, sinadya ba ni Matthew Paul na patayin si Stephanie Pavlons? Guilty ba siya sa paratang ng estado o hindi guilty? Ang tanging makatuwirang konklusyon na maari ninyong marating ay na siya ay guilty sa pagpatay kay Stephanie Pavlons sa isang sinadyang gawain. May ilang estratehiya ang depensa para sa kasong ito. Una sa lahat at pinakamahalaga, hindi natin alam kung paano siya namatay, lalo na kung sino, kung meron man, ang responsabale sa kanyang pagkamatay. Walang saksi na makakapagpatotoo ng may katiyakan kung paano nagtapos ang buhay ni Stephanie Pavlon. Sa isang kaso ng pagpatay, palaging umaasa ang gobyerno sa testimonya ng isang mahalagang saksi at iyon ay ang medical examiner. Sa kasong ito, magpapatotoo ang medical examiner ng Waukesha County na, sa kabila ng masusing pagsusuri at investigasyon, maaari nilang ibuod ang konklusyon tungkol sa paraan at sanhi ng pagkamatay ni Stephanie. Sa isang salita, hindi matukoy. Naniniwala akong hindi mapapatunayan ng gobyerno ng lampas sa makatwirang pagdududa na si Matthew Paul ang may kagagawan sa mga krimeng ibinibintang sa kanya. Ipinapakita ng prosecution sa hurado na kahit di alam paano napatay si Stephanie, iisa lang ang posibleng pumatay sa kanya. Kaya talagang kinailangan naming pagsama-samahin ang mga ebidensya para sa hurado gamit ang lahat ng iba pang ebidensya na meron kami. Walang siyentipikong ebidensya, pero dito maraming digital na ebidensya at pahayag ng akusado. Pati mga mensahe niya sa iba na nagpapakitang siya ang naging dahilan ng pagkamatay ni Stephanie. Ngayon, kabilang sa mga digital na ebidensya o mga paghahanap sa computer na ginawa ni Matthew Paul, kasama ang kanyang ama na si Marvin, ay talagang nagpapahamak sa kanila. Nang si Matthew Paul ay nasa tirahan ni Ginong Marvin Paul, anong napansin mo sa computer ni Ginong Marvin Paul? Ito ay mga paghanap sa web. Nawawalang babae na tagpo ang patay. Ikasiyam ng Setyembre, 2022, mga video clip. Waukesha Police Scanner. Nakitang bangkay sa Waukesha Field. Natagpuang patay ang nawawalang babae. May nakakaalam ba sa mga pulis kung sino ang natagpuan sa gubat malapit sa OAW? Wala akong alam tungkol doon. May nakakaalam ba sa mga pulis na nawawala si Stephanie Pavlons mula pa noong Agosto 23? Sa puntong ito, wala. Dahil sa puntong ito, hindi pa kami naglabas ng anumang impormasyon tungkol sa kung sino ang natagpuan dahil hindi pa namin alam. Based sa mga paghahanap na ito, maaaring alam ng taong ito. Halos agad-agad pagkatapos ng ika-23 ng Agosto, 2022, nagsimula na siyang maghanap ng obituary para kay Stephanie Pavlons. Naghahanap siya ng mga punerarya. Sinimulan din niyang tingnan ang kanyang police scanner app sa buong panahong yon. Matibay ring saksi ng prosekusyon si Andrew Willis at ang cadaver dog niyang si Raven. Dinala ngayon si Raven sa pasilidad ng impound ng truck ni Matthew Paul para tinan kung may maamoy siyang ebidensya na hindi napansin ng mga investigador. Kaya ngayon, inilabas mo si Raven, sinuotan mo siya ng vest, at dinala mo siya sa service door doon. Tama ba? Tama. Kaya, tuloy-tuloy lang siya sa garahe, at pagkatapos ay bumalik siya sa lugar ng target na sasakyan.
At pakikwento po kung ano ang nangyari nang lumapit siya sa target na sasakyan, pakiusap. Lumapit siya sa target na sasakyan mula sa passenger side, galing sa kanlurang bahagi ng pole barn, at pagkatapos ay tumawid sa likurang bumper papunta sa direksyon kung saan nagsimula ang paghahanap. Pero pagkatapos ay biglang umikot ng 100 at 80 degrees na may mas mabilis na paghinga. Kaya muli, napapansin ko na naman ang pagbabago ng kilos niya. At habang gumabalik siya papunta sa likurang kanto ng passenger side, inilapit niya ang ilong niya dito at ginawa niya ang sinanay niyang pagupong hudyat. Ang aso ay nakarating sa likod ng truck ni Matthew sa passenger side at bigla siyang umupo ng matindi. Sabi ng K9 handler, yan ay positibong alerto dyan. Tama ba na si Matthew ang nagtapo ng bote ng tubig at pitaka sa likod ng truck? Mukhang hindi naman ibig sabihin ng amoy na may katawan talaga sa truck. Ibig sabihin, may bagay na malapit sa o nadikit sa bangkay ang napunta sa truck na yon. Malakas na ebidensya ng prosecution ang journal ni Stephanie at nakakalungkot ito. Kaya simula sa unang pahina, sinabi mo ang unang entry ay Hulyo 10, 2020. Tama po yon. Pakibasa po ang entry na iyon sa abot ng iyong makakaya. Magandang araw ko sa trabaho, pero pag-uwi ko, inakala niya may usok pa roon. Wala naman. Sinampal niya ako na napakalakas sa mukha, na talagang masakit at nagdulot sa akin ng matinding sakit ng ulo. Magandang araw, masamang gabi, Dr. Jackie, Mr. Hyde. Kaya minsan, gusto ko nang mamatay. Mula, sinisi na naman ako sa bagay na hindi ko naman ginawa. Sa tingin ko, may kutob si Stephanie na maaring may mangyaring trahedya sa kanya balang araw. Kaya naman, gumagawa siya ng talaan ng pang-aabuso na dinaranas niya. Parang mga salita mula sa libingan yon. Kung wala ang journal na yon, hindi namin maiintindihan kung ano ang araw-araw na buhay niya. Oktubre 7, 2020. Marami nang nangyari mula nung huli ako nagsulat. Sumabog na naman ang kaliwa kong eardrum. May black eye na naman ako. 3 linggo ako may pasa sa gulugod at nakaranas ng di mabilang na emosyonal na abuso. Hulyo 6 paulit-ulit nang nabasag ang puso, kaluluwa at isipan ko. Pakiramdam ko ay nakakulong ako. Ngayon, panahon na para sa mga pangwakas na argumento. Hindi ito isang kaso na may saksi na nakakita mismo sa pangyayari. Hindi ito isang kaso na may video ng pagpatay. Kailangan naming magsikap para mapatunayan ang kaso. Ang bawat ebidensya ay nagtutulungan at nagsusuportahan. Walang ebidensya na tiyak na magpapasya sa kaso. Bawat piraso ay nagpapakita kung anong tao si Ginoong Matthew Paul. Ipinapakita nito ang relasyon ni Stephanie Pavlons kay Ginoong Paul. At sa huli, si Stephanie Pavlons ay namatay noong Agosto 23 dahil sa mga ginawa ng nasasakdal. Si Matthew ay lumalaban para sa kanyang kalayaan. Mga ginang at ginoo ng hurado, kayo ang 12 hukom sa kasong ito. 12 tao ang may hawak ng kapalaran ni Matthew Paul. Kayo ang pinakamataas na tagapagpatupad ng batas dito. Walang ebidensyang lampas sa makatwirang duda. Batay sa ebidensya at testimonya, malinaw na nabigo ang estado sa kanilang tungkulin na magpatunay sa mga kasong isinampa. Kampante ako na magbibigay kayo ng hatol na naaayon sa tamang pag-iisip at lohika at ideklara si Matthew Paul na walang sala. Sa tingin ko, makakalaya siya dahil puro circumstantial na ebidensya lang ito. Paulit-ulit kong sinasabi, hindi ko maintindihan paano makukumbensya ang 12 tao na mag-guilty. Siguradong may isa na magkakaroon ng makatwirang pagdududa. Bawat maliit na piraso ng ebidensya ay parang hindi sapat. Wala namang matinding ebidensya, walang malinaw na patunay. O maaring walang malinaw na patunay, pero si Piskal Christy Gordon ay may tinatagong sandata sa kanyang arsenal. Gusto kong magtira para sa rebuttal ko, lalo na dahil ito ang aming tiyora. Nag-usap kami buong panahon na tumatakbo ang paglilitis na ito, kahit nung naghahanda pa lang kami, tungkol sa kung ano ang magiging tsorya namin. Nabuo namin ang isa na tingin naming akma sa ebidensya. Ito ang totoo. Hindi namin magagawa ang isang episode na ganito kung wala ang napakagandang suporta na natatanggap namin mula sa inyong lahat dyan. Yan ang totoong usapan. At iniisip ko na marami sa inyo ay may mga alagang aso. Tama ba?
Kung hindi ka pa mahilig sa aso dati, baka ngayon ay mahilig ka na. Siyempre, layunin ng bawat may-ari na paratilihing malusog at masaya ang kanilang aso, tama? Kung ang aso mo ay palaging kumakamot, dinidilaan ang paa, may problema sa tainga o makating balat, hindi ka nag-iisa, dumami ang kaso ng allergy sa aso ngayon. Ang allergy sa pollen nagsisimula sa tiyan ng aso mo. Kaya ipinapakilala ko ang Better Wild na ginawa para solusyonan ang ugat ng problema. Bakit? Ang vet-designed soft chew supplements nila ay tumutulong sa immune system ng aso gamit ang wolf-inspired na pre, pro, at postbiotics. Kasama rin dito ang iba pang natural na sangkap tulad ng colostrum para sa suporta sa immune system at salmon oil para sa kalusugan ng balat at balahibo. Kaya kung gusto mong subukan, pumunta sa betterwild.com/primecrime. Gamitin ang code na primecrime sa checkout at pwede mo rin itong pagsabayan sa ibang promo kapag nag-subscribe ka. At tumayo roon si Christy para sa prosekusyon at nang simulan niyang pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayari, lahat kami ay napasinghap. Yun na yun. Pumasok siya sa appointment niya, habang si Stephanie ay nagnaninit-ngit at nagsabing, "Sawa na ako dito. Tapos na ako. Tapos na ako sa karahasan. Tapos na ako sa abuso. Ayoko na." Kaya sinulat niya ang liham na nakita sa kotse. Hindi yon liham ng pagpapakamatay, kundi ng pakikipaghiwalay. Iniwan niya ito sa upuan ng driver. Kailangan niyang humanap ng paraan para makaalis. Kaya bumaba siya ng kotse at nagsimulang lumakad palayo. Nagpasya siyang maglakad papunta sa may masukal na lugar na iyon. Baka iniisip niya na makalayo lang ako sa paningin niya. Hindi niya dapat akong makitang umaalis. Lumabas na si Ginoong Paul mula sa appointment at wala na siyang oras. Napansin niyang wala na siya sa track. Nakita niya ang sulat. Hindi naman matagal basahin ang sulat na ito. Binasa niya ito at nako, galit na galit siya. Galit siya. Sumakay sa truck, nagmaneho at nakita si Stephanie. At pagkatapos, anong nangyari? Mr. Paul. Kinuha niya ang kanyang bag. At mga ginang at ginoo, ito ang ginamit na sandata sa pagpatay. Ibinabalot niya ito sa leeg niya. Sinakal niya siya ng 1 o 2 minuto. Yun mang kailangan. Nawalan siya ng malay. At patay na siya. Ginamit niya ang strap ng bag niya para siya ipatayin. Ginoong Paul, hindi niya kayang hayaang si Binibining Pavlons ang may kontrol. Hindi niya kayang hayaang makaalis siya. Hindi niya kayang iwan siya nito. Ganito siya namatay. Ito ang hinihintay ng lahat. Pinagsama niya ang ebidensya at iniharap sa hurado bilang isang kwento. Tapos na ang kaso. Nag-usap ang hurado ng 1 oras lang. Marami na akong nahawakang kaso ng pagpatay sa aking karera, pero hindi pa ako nagkaroon ng hatol sa loob lang ng 1 oras. Sa totoo lang, hindi pa ako nakarinig ng hatol sa kasong pagpatay na 1 oras lang. Ganito ang nakasaad sa mga hatol. Kami, ang hurado, ay napatunayan na ang akusado si Matthew E. Paul ay nagkasala ng first-degree intentional homicide ayon sa unang bilang ng impormasyon. Ang pangalawang hatol ay binasa. Kami, ang hurado, ay napatunayan ng akusado si Matthew E. Paul ay nagkasala ng pagtatago ng bangkay ayon sa ikalawang bilang ng impormasyon. Sobrang saya ko. At sa tingin ko, kinailangan kong suriing muli at siguraduhin na talagang guilty dahil sobrang bilis nilang bumalik. At talagang nagpapasalamat ako sa mga hurado dahil sinunod nila ang ebidensya. Bago opisyal na hatulan si Matthew Paul, binasa ni Pisco Christy Gordon ang isang pahayag mula kay Layla. Ito ay anak ni na Matthew at Stephanie at ito ay direkta niyang ipinatutungkol sa kanyang ama. Hindi ko alam bakit niya tinitiis ang pang-aabuso mo. At baka hindi ko na rin malaman. Anong halimaw ang gagawa niyan sa isang inosenteng babaeng na kasama mo sa buong buhay niya, nag-alaga sa iyo at nariyan para sa iyo sa tuwing kaya niya? Wala kang kaluluwa. Pinatay mo ang tanging taong nagpapasaya at laging mandyan para sa akin. Pumatay ka ng inosenteng babae at maraming nasaktan. Sana mabulok ka sa kulungan. Hahabulin siya nito habang buhay. Mahirap para sa kanya na ipaliwanag o pag-usapan ito dahil bumabalik ang napakaraming alaala niya kasama ang kanyang ina at pati na rin ang ilang alaala niya kasama ang kanyang ama.
Diretsahan nagsalita si Matthew Paul sa hukom at hindi nagatubiling sabihin ang nasa isip niya. At gusto ko lang magbigay ng pahayag tungkol sa kasong ito. Para sa akin, huwad na paglilitis ito rito sa Waukesha. Ako ang totoong biktima rito. Pinapatay ako ng bagong Gestapo. Isa lang itong halimbawa ng pang-aabuso ng kapangyarihan sa opisina ng taga-usig. Hindi talaga niya tinulungan ang sarili niya. Sa tingin ko, labis niyang na-offend ang hukom habang nagbibigay siya ng pahayag. Malinaw na sinabi sa akin ng hurado sa loob ng wala pang 1 oras. At ang mga pahayag mo, ang ugali mo, at ang asal mo ay malinaw na sinasabi sa akin habang nandito tayo ngayon kung ano ang nararapat kong gawin. Kaya ito ang aking pananaw. Ang layunin ko sa pagpapataw ng parusa sa kasong ito ay upang tigilan si Matthew Paul na makapanakit o makalamang pa sa iba pang tulad ni Stephanie Pavlons sa hinaharap. Nasaktan siya sa isip, damdamin at katawan. At kaugnay nito, para sa unang bilang, magpapataw ako ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng paglaya sa ilalim ng extended supervision. Para naman sa ikalawang bilang, magpapataw ako ng parusang pagkakakulong ng 12.5 taon na may 7.5 taon ng paunang pagkakakulong at 5 taon ng extended supervision na sunod sa habambuhay na sentensya. Naniniwala akong makatarungan niyon at inasahan kong bibigyan siya ni Hukom Ramirez ng habambuhay na sentensya na ginawa naman niya. Isa ito sa pinakatampok na kaso sa pagtatapos ng aking karera. Nakuha namin ang tamang hatol at hustisya para sa kanya. Ito ang pinakamahirap at pinakakasiyasya na kasong nahawakan ko. Sa tingin ko, sa huli, ang hatol na guilty ang pinakamaraming hustisyang makukuha ni Stephanie. Dahil ipinapakita nito na mahirap ang buhay na dinaranas niya at ang buhay niyang iyon ay nasa mga kamay ni Matthew at siya ang kumuha ng buhay niya at inagaw ito ng napakaaga. Ito ay isang manungkot na kwento ng isang babae na ninakawan hindi lang ng kanyang dignidad, kundi pati na rin ng kanyang buhay. Pero ang pinakamatinding pagkawala ay para sa kanyang pamilya. Kaya gusto kong ipaubaya sa nanay at tatay niya ang huling salita. Ang dahilan kung bakit ko ito ginagawa ngayon ay para matulungan ang sinumang nasa ganitong sitwasyon na sana'y makatulong ito sa kanila, bigyan sila ng lakas ng loob na iwanan ang taong umaabuso sa kanila. Lumabas ka lang at humingi ng tulong. Lumapit ka lang sa kahit sino para humingi ng tulong. Kahit mahirap gawin, subukan mo pa rin para magkaroon ka ng kapayapaan ng isip.